Si Nor ay isang binatilyong nakatira sa isang mundo ng pantasya. Malakas siya para sa edad niya at mahal ng mga tao sa bayan. May trabaho siyang puro manual labor, ngunit kahit ang boss niya ay humahanga sa sipag at galing niya. Wala itong masabi laban sa kanya dahil siya ang pinakamahusay na trabahador na nakita nito. Isang araw, matapos kunin ang kanyang sweldo, pauwi na siya nang bigla niyang marinig ang sigaw ng isang babae mula sa isang yungib malapit doon. Humihingi ito ng saklolo. Agad siyang tumakbo papunta roon. Kahit pinigilan siya ng boss niya dahil mapanganib, hindi niya ito pinansin. Pagpasok niya sa kuweba, nakita niya ang isang dalagang nakabalot sa magical barbed wire, habang isang grupo ng adventurers ang nakikipaglaban sa isang dambuhalang demonic bull. Mula pagkabata, si Nor na ang nag-aalaga sa kanyang ina at sa buong bahay dahil hindi na bumalik ang kanyang ama matapos sabihin noon na bibili lang ng gatas. Tinanggap niya ito at ipinagpatuloy ang pag-aalaga sa tahanan. May sakit ang kanyang ina at halos lagi itong nakahiga. Kaya nilulutuan niya ito ng mainit na sabaw habang siya naman ay balot ng uling sa mukha. Sinabi niya sa ina na lalabas siya para manghuli ng kuneho para may protina sila sa hapunan. Pinunasan ng ina ang kanyang mukha habang humihingi ng tawad dahil pakiramdam nito ay wala siyang naibibigay kay Nor. Ngunit ngumiti si Nor at sinabing hindi niya kailangan ng kahit ano. Kinagabihan, naghanda siya ng rabbit stew para sa kanyang ina. Ngunit pagbalik niya sa kwarto, natagpuan niyang pumanaw na ito. Ngayon, si Nor ay ganap ng mag-isa. Inilibing niya ang ina sa labas ng bahay at kahit sobrang sakit, pinilit niyang maging matatag. Nagsimula siyang mamuhay mag-isa, inaalagaan ng hardin, nanghuhuli ng hayop, nag-aalaga ng mga alagang bukid, at nag-aaral sa kanyang silid matapos linisin ng maigi. Para palakasin ang kanyang katawan, nanghuhuli siya ng mailap na isda, nagbubuhat ng mabibigat sa bundok at kumakain ng maraming protina araw-araw. Isang gabi, dahil sa matinding pag-iisa, umakyat siya sa upuan at kinuha ang isang lumang librong puro alikabok. Nagsimula siyang magbasa, at bumalik sa kanya ang mga alaala noong buo pa ang kanilang pamilya at nagkukwento pa ang kanyang ama ng mga alamat at kwento ng kababalaghan. Laging naaaliw si Nor sa mga kwento tungkol sa matatapang na adventurers na nakikipaglaban sa napakalalaking dragons. Natututo ng magic mula sa wizards, nag-aalis ng sumpa sa haunted forest at humaharap sa isang hukbo ng elves. Palagi siyang naaakit sa mga kwentong ito, lalo na kapag sinasabi ng kanyang ama na tungkulin ng isang adventurer ang protektahan ng mga mahihina at siguraduhing hindi sila masasaktan. Dahil dito, nagkaroon siya ng inspirasyon na gawin ang isang bagay para sa kanyang buhay. Kinabukasan, matapos alagaan ng mga hayop, naghanda siyang umalis sa kanilang bahay at magtungo sa syudad para subukang maging adventurer. Nagpalipas siya ng gabi sa kagubatan gamit ang isang maliit na campfire. Pagsapit ng umaga, dumating siya sa magandang syudad ng kanilang kaharian. Pagpasok niya sa napakalaking main gate, nabighani siya sa dami ng tao roon, may nagtitinda sa pamilihan, may bumibili ng espada at prutas sa parehong lugar, at abala ang lahat sa kani-kanilang gawain. Habang naglalakad, napansin niya ang isang lalaking may dalang espada. Sinundan niya ito, at humantong siya sa Adventurers Guild. Pagpasok niya, nakita niya ang isang malaking lalaki sa reception, sa halip na isang furry girl na inaasahan niya. Bahagya siyang nadismaya ngunit sinabi niya sa lalaki na narito siya para maging adventurer. Sinagot siya ng lalaki na hindi ito lugar para sa bata at mas mabuti pang isipin niya ang kanyang mga magulang. Sagot ni Nor, patay na ang kanyang mga magulang. Napatingin ng lalaki at nagbago ang tono nito. Sinabi nitong dumiretso muna si Nor sa training school. Nalito si Nor, kaya ipinaliwanag ng lalaki na para makasali sa isang guild, kailangan munang pumili ng school, dumaan sa basic training, pumili ng class at skills, at kapag nakapagtapos lamang siya ay maaari na siyang maging adventurer. Masayang-masaya si Nor matapos makuha ang impormasyon, kaya agad siyang nagtungo sa isang paaralan upang tuparin ang pangarap niyang maging pinakamalakas na swordsman. Nag-enroll siya at nagsimulang mag-ensayo sa Way of the Sword. Ngunit kahit ilang linggo na ang lumipas at nagsisimula ng magising ang magical potential ng ibang estudyante, si Nor ay nananatiling walang anumang kakayahang magka-magic. Nagpatuloy siya sa pagsasanay, at pagdaan ng ilang buwan, sinabi ng instructor sa kanya na wala siyang talento at sinasayang lamang niya ang oras niya roon. Pinayuhan siyang lumipat sa ibang paaralan dahil hindi raw siya nababagay maging swordsman. Hindi sumuko si Nor at nakahanap siya ng panibagong paaralan kung saan nagpasya siyang mag-train bilang warrior. Nagsanay siya sa ilalim ng isang malaking, matabang redhead. Kahit matindi ang pinagdaanan niyang training sa loob ng ilang buwan, sinabi rin nito na wala siyang talento dahil ang tanging natutunan lamang niya ay kung paano magperi ng mga atake. Nagpatuloy si Nor at sinubukan ng iba't ibang paaralan. Una, bilang hunter, ngunit agad siyang pinaalis. Sunod, sinubukan niyang maging thief, ngunit tinanggihan din siya dahil wala raw siyang talento para roon.
Pumunta siya sa paaralan ng mga magician. Ngunit nabigo rin. Sa huli, sumubok siyang maging healer ngunit hindi rin nagtagumpay at umuwing dismayado. Nagulat ang Fatty instructor nang malaman na kahit ilang buwan sa bawat paaralan, wala siyang natutunan. Sinabi nitong malungkot mang isipin, ngunit wala raw talagang magagawa si Nor para maging isang adventurer. Dahil sa labis na pagkadismaya, umalis si Nor sa lungsod at bumalik sa kanyang cottage sa loob ng kagubatan. Ngunit nagpasya siyang hindi susuko. Gumawa siya ng sarili niyang training setup gamit ang espada at nag-focus sa iisang teknik na natutunan niya, ang pag-parry at pag-deflect ng mga ataking nakatuon sa kanya. Araw-gabi niyang pinaperpekto ang teknik na iyon. Pagkaraan ng isang taon ng mahigpit na pagsasanay, kaya na niyang i-parry ang 10 atake ng sabay-sabay. Nagpatuloy siya sa pag-ensayo. At pagdating ng 3 taon, kaya na niyang i-parry ang 100 espada ng sabay-sabay kahit wala pa rin siyang bagong skill na natutunan. Sa sobrang walang humpay na pag-eensayo ni Nor, umabot sa puntong nabasag ang kanyang espada. Lumipas ang 14 na taon at napagtanto niyang sa lahat ng panahong iyon, araw-araw siyang nagsanay. Sa ngayon, kaya na niyang i-parry ang 1,000 espada ng sabay-sabay nang hindi nagkakamali. Gayunman, kahit ganoon karami ang kanyang pinaghirapan, wala pa rin siyang nakukuhang bagong skill. Sa kabila nito, nagpasya siyang bumalik muli sa Adventurers Guild. Pagdating niya, sinalubong siya ng isang batang babae na tumingin sa kanyang skill set. Agad siyang pinayuhan nito na pumunta muna sa training school. Sinabi ni Nor na nadaanan na niya ang lahat ng iyon na ikinabigla ng dalaga. Ipinaliwanag nito na wala siyang kahit isang skill na kailangan upang maging adventurer. Muling nanghina ang loob ni Nor. Lumabas ang matabang instructor at halos hindi siya makilala. Nag-uusap sila habang umiinom ng beer. At isinalaysay ni Nor ang tungkol sa kanyang pag-eensayo nitong mga nakaraang taon. Ipinaliwanag ng Fatty na may rango ang mga adventurer mula E hanggang S rank. Ngunit kahit para lamang sa E rank, kailangan ng kahit isang skill na wala si Nor. Nalungkot si Nor, ngunit idinugtong ng Fatty na kakaunti ang nakakaalam na may isa pang rango sa ilalim ng E, ang F rank. May mga limitasyon ng F rank adventurers. Hindi sila pinapahintulutang kumuha ng kill quest o magtrabaho sa mga kagubatan sa labas ng lungsod. Maaari lamang silang kumuha ng mga manual labor na trabaho sa loob ng syudad. Kadalasan, walang gustong kumuha ng mga trabahong iyon. Sa ikinagulat ng Fatty, agad itong tinanggap ni Nor at nakuha niya ang kanyang adventurer's license. Nagsimula siyang gumawa ng iba't ibang trabaho sa lungsod gaya ng pagbubuhat ng mabibigat na karga at paghahanap ng mga nawawalang pusa habang nagpapatuloy pa rin sa pag-eensayo gabi-gabi. Kumuha rin siya ng mga nursing job, inaalagaan ng matatanda at nagluluto para sa kanila. Habang ginagawa niya ang lahat ng ito, nagpatuloy siya sa pag-eensayo at nagtrabaho bilang F-rank adventurer sa kasalukuyan, papalapit ang higanteng ball sa mga adventurer at tinamaan ng palakol ang kanilang leader, na tumilapon at bumangga sa pader. Agad siyang sinuri ni Nor at natuklas ang patay na ito. Paglingon niya, nakita niyang tinutusok ng ball ang iba pang adventurer, pinapatay silang lahat ng madali. Bago nito itinoon ang tingin sa babaeng may puting buhok, kumilos agad si Nor. Naghagis siya ng bato upang ilipat ang atensyon ng halimaw, saka tumakbo palayo. Hinabol siya ng monster ng mas mabilis kaysa sa inaasahan, kaya napagtanto niyang hindi siya makakatakas. Humarap siya at na-parry ang atake ng ball. Sa lakas ng parry, tumilapon ang ball at bumangga sa pader. Mabilis na nakarecover ang ball at tumalon mula sa alikabok para umatake. Paulit-ulit itong napa-parry ni Nor, alam niyang kapag nagkamali siya ng isang beses, mamamatay siya. Hinahanap niya ang tamang pagkakataon ngunit naisip niyang wala siyang kahit isang offensive skill para makapagpatama ng atake. Nagsimulang mabasag ang kanyang espada. Pagkatapos, lumingon ang demon sa babae at sumugod papunta sa kanya. Agad ginamit ni Nor ang feather step na nagpalakas ng kanyang bilis at lumitaw sa harapan ng ball para i-deflect ang atake, kapalit ng tuluyang pagkabasag ng kanyang espada. Naaalala niya ang sinabi ng kanyang ama na ang isang adventurer ay nagpoprotekta sa mahina kahit kapalit ang sariling buhay. Nanindigan siya na hawak ang basag na espada. Sa susunod na pag-atake, ibinigay niya ang lahat sa isang parry at napalihis ang palakol ng malakas hanggang tumalbog ito pabalik at nataga ang ulo ng ball bago ito naipit sa mga bato. Nagulat ang babae habang kumakalat ang dugo sa paligid, ngunit naglaho ang magical jabber wire mula sa kanyang katawan. Bumagsak si Nor sa lupa, tinitingnan ng kanyang espada na tuluyang nabasag, at napagtantong gaano kalapit ang pangyayari. Agad nagpasalamat ang babae sa pagliligtas sa kanya at tinanong ang pangalan niya. Sumagot si Nor, sinabi ni Nor na hindi mahalaga ang kanyang pangalan at lumabas ng gusali. Naglakad siya sa kalsada habang iniisip kung paano siya muntik nang mapatay ng isang higanteng baka.
At napagtanto niyang kailangan pa niyang magsanay ng mas mabuti kung nais niyang maging isang adventurer na kayang protektahan ng mga tao. Pagkaalis ni Nor, napuno ang dungeon ng mga gwardya ng babaeng may puting buhok. Lumalabas na siya si Lin Clay mula sa isang pamilyang maharlika. Nakarating ang balita ng pag-atake sa kanyang kapatid na si Rai at nagulat siya nang malamang inatake ang kanyang kapatid ng ganoong klaseng halimaw. Tinanong ni Rai si Dar kung may idea ba siya kung bakit may minotaur sa ibabaw ng lupa, gayong dapat ay nasa pinakaloob na bahagi lang ito ng mga dungeon. Yumuko si Dar at sinabi niyang siguradong tangkang pagpatay iyon. Napag-alaman kasi nila na ang singsing na kamakailan lang binili ni Lin mula sa isang merchant ay may laman palang mana stone na may 70% purity. Base sa pagsusuri ng isang magician. Napakabihira ng ganitong kalidad, kaya yun daw ang dahilan kung bakit inatake ng Minotaur ang grupo ni Lin. Hindi pa rin gets ni Rai kung bakit gugustuhin ng isang Minotaur ang isang mana stone, pero ipinahayag ni Dar na pinaniniwalaan niyang isinumpa ang bato ng kalapit na kaharian ng Derry, na kilala sa paggamit ng dark magic. Sumang-ayon si Rai, lalo na't nitong mga nakaraang araw ay nanggugulo ang puwersa ng Derry sa mga hangganan nila. At ngayon, pinuntirya pa nila si Lin ng lantaran na para bang naghahamon na talaga ng digmaan. Sunod namang tinanong ni Rai si Dar tungkol sa lalaking nagligtas kay Lin. Ngunit ayon kay Dar, wala silang alam tungkol dito maliban sa katotohanang pinatay nito ang Minotaur gamit ang broadsword sa loob lang ng ilang minuto, tapos mabilis na naglahong parang wala lang, hindi man lang ipinakilala ang sarili kay Lin. Kinabukasan, pumasok si Nor sa guild na parang walang nangyari. Agad siyang nilapitan ni Fatty upang tanungin kung ayos lang ba siya. Nalito si Nor, kaya ipinaliwanag ni Fatty na kagabi raw ay may napakadelikadong halimaw na lumitaw sa kuweba malapit sa construction site niya kaya siya nag-aalala. Walang ideya si Nor na ang tinutukoy ni Fatty ay ang Minotaur na napatay niya kagabi dahil ang akala niya ay isang malaking lalaki, mabuti na lang at umalis agad si Nor dahil kahit siya na dating A-rank adventurer ay walang laban sa ganoong kalakas na halimaw. Pinunasan ni Nor ang dumi sa kanyang mukha at napaisip kung anong uri ng nilalang iyon para katakutan kahit ng isang A-rank adventurer. Nagpasalamat na lamang siya na isang low-level cow monster lang ang hinarap niya. Nagtanong si Nor kung ano ang nangyari sa halimaw. Sagot ng lalaki, isang misteryosong tao raw ang pumatay dito gamit ang isang suntok lang. Nagulat si Nor at inisip kung gaano kalakas ang taong iyon para mapatay ang ganoong klaseng halimaw, hindi niya alam na siya mismo ang tinutukoy nito. Ibinigay ng lalaki ang sahod ni Nor para sa araw na iyon ngunit sinabi rin itong maghanap siya ng totoong trabaho dahil hindi siya kikita ng malaki kung umaasa lang sa ganitong gawain. Bago pa man makasagot si Nor, may isang hooded figure na lumitaw sa likuran niya at tinawag ang pangalan niya. Paglingon niya, nakita niya ang puting buhok na dalaga na iniligtas niya kahapon. Tinanong niya kung paano siya nito nahanap. Humingi ito ng paumanhin dahil sinundan niya si Nor at ipinaliwanag na ginamit niya ang kanyang long-distance detection skill para mahanap siya. Tinanong ni Nor kung natutunan niya iyon sa thief schools, pero sinabi ng dalaga na mula siya sa magician branch at may magagaling siyang kakayahan sa lahat ng 6 na branches. Napansin ni Lin na masyado silang nakakaakit ng atensyon at tinanong si Nor kung maaari silang mag-usap sa mas pribadong lugar. Hindi pa man nakakakuha ng sagot, biglang hinayla si Nor ng malaking lalaki at tinanong kung ano raw ang ginawa niya. Sagot ni Nor, wala naman siyang ginagawang masama. Nag-deploy naman si Lin ng soundproof barrier at inimbitahan siyang sumama sa kanya. Lumabas silang dalawa ng gusali at naglakad sa mga madidilim at tahimik na kalye hanggang makarating sa isang liblib na lugar. Doon sinabi ni Lin na gusto talaga niyang magpasalamat dahil hindi lang buhay niya ang iniligtas ni Nor, kundi pati ang maraming mamamayan ng syudad. Hindi pa rin alam ni Nor kung gaano siya kalakas kaya sinabi niyang napakahusay ni Lin at baka nasira niya ang mga plano nito nang sumingit siya sa laban. Ngunit itinanggi iyon ni Lin. Ayon sa kanya, kung hindi dumating si Nor, malamang ay namatay na siya roon. Sinabi pa ni Lin na gusto niyang bigyan ng gantimpala si Nor sa kanyang ginawa, ngunit agad na sagot ni Nor na sapat na ang pasasalamat niya. Ngunit hindi madaling maitulak palayo si Lin. Sinabi niya kay Nor na isa siyang taong may mataas na katungkulan sa lugar na iyon at nais pang ang personal siyang pasalamatan ng kanyang ama. Muli siyang tumanggi na ikinagulat ni Lin dahil hindi niya maunawaan kung bakit may lalaking tatanggi sa gantimpalang mula sa isang noble. Tinanong niya si Nor kung may problema ba siyang pinagtadaanan at sinabi pa niyang handang magbigay ng malawak na lupain ang kanyang ama kung gugustuhin niya. Gayunpaman, patuloy na tinatanggihan ni Nor ang lahat ng alok. Sinabi niyang wala siyang kailangang anuman mula kay Lin. Naluha si Lin dahil nararamdaman niyang dapat niyang masakliyan ang kabutihan na ipinakita ni Nor. Sinabi niya na hindi siya aalis sa lugar na iyon hanggat hindi tinatanggap ni Nor ang pasasalamat niya. Naalala tuloy ni Nor ang panahon na ginawa rin niya iyon sa isa sa mga instructor ng Healing School branch.
Sa huli, napapayag si Nor na makipagkita sa ama ni Lin, ngunit tumanggi siyang tumanggap ng anumang labis o engranding gantimpala. Masaya na si Lin sa sagot niya at gumamit siya ng magic para takpan ang presensya nilang dalawa habang naglalakad pabalik sa kanyang mansyon. Pagdating nila, namangha si Nor. Hindi pa siya nakakita ng ganoon kalaki at karangyang tahanan. Dumaan sila sa mga gwardya at pumasok sa loob habang iniisip ni Nor kung noble nga ba si Lin dahil sa sobrang yaman nito. Sa paglalakad nila, nasalubong nila ang personal guard ni Lin, si Emmy, na tiningnan si Nor ng may pagdududa at tinanong kung sino siya. Ipinaliwanag ni Lin na siya ang lalaking nagligtas sa buhay niya. Agad namang lumambat ang tono ni Emmy at sinabing dadalhin niya sila sa lord ng bahay. Habang sinusundan nila si Emmy sa gallery, napansin ni Nor ang isang lalaking nakadilaw na armor na nakatayo malapit sa bintana. Bigla itong kumilos, pinaikot ang kanyang lance at itinuro ito kay Nor. Sabay tanong kung sino raw siya. Pinagsabihan siya ni Emmy na umatras dahil bisita ni Lin si Nor, ngunit inasar pa rin sila ng lalaking ito na tinawag ni Emmy na si Hill. Tinawanan niya si Nor dahil mukha raw itong mahirap. Ipinakilala ni Emmy si Hill at sinabing sasama ito sa kanila dahil hindi pa niya lubos na pinagkakatiwalaan si Nor. Tumayo sila sa labas ng malaking hall habang si Clay, ang ama ni Lin, ay kausap pa ang kanyang anak sa loob. Habang nag-uusap sina Clay at ang kanyang anak, pinag-uusapan nila ang tumataas na posibilidad ng digmaan. Naalala nila ang huli nilang pagkikita sa hari ng dairy na hindi lang sila ininsulto kundi nagbanta pa ng digmaan kung hindi nila agad ibibigay ang access sa lahat ng dungeon sa kanilang kaharian. Maya-maya, bumukas ang pinto at pumasok sina Lin, Hill, Emmy, at Nor sa loob ng bulwagan. Agad na lumuhad sina Lin at Hill sa harap ng kanilang Panginoon, pero si Nor ay walang ideya kung sino ang lalaking nakaupo sa mataas na trono, kaya naglakad lang siya diretso nang walang pakialam, kasunod si Lin. Ipinakilala ni Lin ang lalaki sa kanyang ama at sinabi niyang ito ang taong nagligtas ng kanyang buhay. Halos agad, tumayo si Lord Clay mula sa kanyang upuan at lumapit kay Nor, taos pusong nagpapasalamat sa pagligtas sa kanyang anak. Sabi ni Nor na hindi siya isang maharlika at wala siyang karanasan makipag-usap sa mga mataas na tao. Kaya hindi niya alam kung paano dapat kumilos. Ngunit hindi ito ininda ni Lord Clay, ngumiti lang ito, tinawag siyang huwaran, at kinamayan pa siya bago sabihin na maaari siyang pumili ng anumang gantimpala na gusto niya. Diretsong tumanggi si Nor, sinasabing hindi niya kailangan ng lupa o ginto. Nalito man si Lord Clay, sinabi pa rin itong kung may iba siyang nais, anumang bagay, handa niyang ibigay. Sinabi ni Lord Clay na maaari pang kunin ni Nor ang kalahati ng kayamanan mula sa pinakamatandang dungeon sa buong mundo na nasa loob ng kanilang kaharian. Agad na tumutol si Ray dahil ang halagang iyon ay mas mataas pa sa kabuoang yaman ng isang maliit na bansa. Pero sa gulat nilang lahat, tumanggi pa rin si Nor, sinasabing ayaw niyang tumanggap ng kahit anong uri ng regalo mula sa kanila. Naguluhan si Lord Clay, iniisip kung anong klaseng tao ang tatanggi sa ganitong gantimpala. Bumalik siya sa kanyang trono at kinuha ang malaking itim na espada sa likod nito, ang sandatang ginamit niya noong panahon na isa pa siyang adventurer. Nag-alala si Ray, pero sabi ng kanyang ama na ayos lang dahil ang espada ay dapat gamitin sa labanan, hindi gawing palamuti. Inabot niya ang espada kay Nor na agad hinawakan ng hawakan nito at naramdaman kung gaano kabigat, mas mabigat pa kaysa sa anumang sandatang nahawakan niya. Inakala ni Nor na isa lang itong karaniwang lumang espada, kaya napilitan siyang tanggapin ito bilang regalo para matapos na ang usapan. Gusto na ni Nor matapos agad ang usapan para makabalik na siya sa trabaho. Kaya sinabi ni Lord Clay na subukan niyang icewing ang espada ng isang beses. Sa gulat ng lahat, ginamit lang ni Nor ang isang kamay at inihampas ang espada ng sobrang lakas na nagdulot pa ng malakas na ihip ng hangin sa paligid. Tiningnan niya si Lord Clay at sinabing medyo mabigat pero kakayanin niya. Natawa si Clay, hindi makapaniwalang naiangat at naihampas ni Nor ang isang two-handed greatsword gamit ang isang kamay. Tinanong pa niya si Nor kung maaari ba nitong turuan si Lin kahit kaunti dahil mas nagiging delikado na ang paligid. Napangiti si Lin sa ideya, pero agad itong tinanggihan ni Nor, sinasabing wala naman siyang anumang maituturo sa kanya. Pagkatapos ay nagpas siyang umalis, habang naglalakad sila palabas ng gallery. Napatingin muli si Nor sa espada at napansin na halos kasing laki ito ng kanal sa trabaho. Dahil doon, naisip niyang magagamit niya ito para mas mabilis maghukay at magtabi ng lupa. Pero bago pa siya makalabas, hinarang siya ni Hill at itinapat ang lance nito sa mukha niya. Gusto raw nitong malaman kung karapat-dapat ba talaga si Nor sa espada. Napaisip si Nor kung makakalabas pa ba talaga siya sa mansyon para makabalik sa trabaho.